balita po na si Senate President, no? Ng impeachment case. Eto, walang say si Cheese, mga bossing. Pero pakinggan nyo muna bago ako magkomento dyan. Tumanggi nang magkomentaryo si Senate President Francis Cheese Escudero sa issue kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito nang maingay dyan, Cheese. Huwag ka nang maingay. Alam niyo po, mga kababayan, ang sabi ng presidente, wag nyo nang i-impeach si Sara. Sayang lang ang oras natin dyan. Wag nyo nang i-impeach kasi wala namang kwenta. Di ba? Yun ang sabi ng ating presidente. Ang sabi naman, malamang, no? Ang i-rest back naman po, actually, nag-rest back na po ang Congress eh. Hindi dapat nakikialam ang presidente o nananawagan sa Congress kung ano decision namin. Kayo. Sorry, mga boss, ako pro-government at sumusuporta po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang mga bossing, talagang kita ko, ramdam ko yung galawan po, mga kababayan. yung tipong, wag nyo nang pa-impeach yan. No, wag nyo nang ipa-impeach yan. Pero alam ko yun, no? Biruin mo ba naman, pagsamahin mo si PBBM, pagsamahin mo si House Speaker Martin Romualdez, isama mo si Cheese Escudero. Di ba? Ano pag-uusapan nun? Budget lang. Sorry kasi ako hindi yung vlogger na, wag mo sabihin niya kasi baka sabihin ng taong bayan, kasama si PBBM. Kung kayo po, mga kababayan, lumagay sa sapatos ng presidente, mga bossing, no? At ganun ang asal ng ating vice-presidente, isama mo na po yung pagbabanta, mga kababayan, tao lang din po yan. No? Ayaw din po niya nung mga ganung galawan. Di ba? Ako naniniwala po ako, gusto din po ng ating Pangulo na ma-impeach yang si Inday Sara Duterte. Wala na po, mga boss Sobra na, sagad na po, no? Sobra na po ang kasamaan na narinig natin, mga kababayan. Sobra na po yung mga hindi nila maipaliwanag na pondo ng bayan. Na ang ginagawa na lang po nila, mga bossing, panay po divert sa ibang issue. Gagawa sila ng issue. Kasi pinatayan kami ng ilaw dito sa loob ng Congress, sa detention cell. Sinisikil kami, kinukulong kami, ganito, etc. At the end of the day, at the end of ng mga drama nila, mga kababayan, ang ending pa din po niyan, iimbestigahan pa din po, mga bossing, yung mga confidential funds na hindi nila maipaliwanag. Biruin mo, si Acosta, sabi? Hindi ko po alam kung totoong tao yun si Mary Grace Piatos. Meron pong mga Piatos sa amin, sa Davao. Pero hindi sigurado kung meron talagang Mary Grace Piatos. Di ba? Yung mga safe house na napakalalaki po, mga kababayan, nang ibinayad nila. Magkano bill? 1 milyon. 250,000 per night. Paano nga naman ipapaliwanag yun? Di ba? Kaya kung ano-anong paikot ang ginagawa nila. Dagdagan mo pa. Nung mga West Philippine Sea issue na walang masabi ang ating vice-presidente, mga kababayan. Miski ikaw, na presidente, gusto mo na din ma-impeach siya. Imbis na nakakatulong, no? Doon sa problema ng ating bayan na iniwanan po ng dating Pangulong Duterte. Wala pa. Dumadagdag pa sa problema. At may banta pa sa buhay ng presidente. Masisisi ba natin ang presidente, no? Pagod na kami dito, tapos ikaw dagdag ka pa sa problema namin. Kaya ako mga kababayan, sorry, hindi ako mapapaniwala nila na yung sinasabi ng presidente na wag nyo nang wag nyo nang impeach yan, no? Ako ramdam ko po sa puso ko, mga boss, na ang presidente natin gusto pong ma-impeach yan, ano?
At ay ano yung pag-uusap? Ayan, magkasama si Martin at si Cheese. Oh, tapos ang Pangulo, budget lang pinag-usapan? Hindi ho, no? May pinag-usapang malalim. Kasama na ho dyan, mga kababayan, yung impeachment. Oh, baka pumasa, malamang pumasa sa Kongreso. Dahil kitang-kita naman ho natin, mga boss. No? Kitang-kita naman po ng mga congressman natin na hindi nila maipaliwanag yung budget, yung confidential funds, etc. ang mga issue kay BP Sara. Eh siguro, kay Cheese naman, Cheese, aralin mo to, no? Aralin nyo ng mga senador nyo kung ano yung sitwasyon. Oh, nandiyan yung mga nandiyan yung mga pag-uusap po, mga bossing. Sabi ni Annie Escario, Katunying, dapat ang private conversation ni PBBM, wag mong pangunahan. For what? Para lang sa views mo? Nag-trader ka sa presidente natin. Galit kami sa iyo. Pagbigyan ka pa ni FL Sandro for interview. Eh, hayaan nyo na po si Katunying, no? Basta tayo dito, ramdam natin, alam natin sa sarili natin na ang ibig bang sabihin niyan si dating Pangulong Duterte lang yung tinatawag na grandmaster ng chess. Oh. Siyempre, ibang diskarte din po kay PBBM. At yung discarding sinasabi naman ho natin, mga kababayan, katanggap-tanggap at tanggap ng tao. At yung tao mismo ang nangungulit, ano ba yan, PBBM? Bakit mo pa haharangan? Di ba? Oh, yung tao pa yung nagpupursige. PBBM, hayaan mo na yan. Pero sabi po ng Congress, mga kababayan, hindi sila, kumbaga, yung pakiusap ng presidente, wala yun sa kanila. Rekta sila, tuloy sila. Kung may mag-file ng impeachment, tanggap yan. No? Iimbestigahan yan. Ito ay matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabi ito sa ilang kongresista na wag nang isulong ang usapin sa pagtatanggal kay VP Sara sa pwesto. Paliwanag ng Senate leader, hindi siya magbibigay ng pahayag sa anumang. Sabi niya, won't comment on anything. kasi baka malaman niyo yung pinag-usapan namin eh. Wala na lang akong comment to. Oh. Eh kahit po mag-init ang mga ulo ng mga DDS dyan, yun po talaga ang nakikita ko at posible, mga kababayan, na pinag-usapan dyan. Di ba? Won't comment on anything that has to do with impeachment. Given that is tasked to hear all impeachment cases. Usapin kaugnay ng impeachment dahil silang mga senador ang dumidinig ng lahat ng mga impeachment case. Hinihikayat rin ni Escudero ang mga kapwa nito senador na wag na rin magsalita kaugnay ng naturang issue. Nyo na sabihin kapag ka pumanik na sa Senado, hayaan nyo muna doon sa Kongreso, saka na tayo salita sa Senado. No? Pag nasa Senado na, biglain natin yung mga DDS. Ay, kala namin hindi lulusot sa Senado kasi mga kakampi ni BP Sara yun. Nagulat sila. No? Biglang sa Senado, lusot ang impeachment. Ngal-ngalan ang DDS. Suportahan naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pahayag ni PBBM. Ayon kay Senador Estrada, hindi na dapat ituloy ang impeachment dahil marami ng mabibigat na problema ang bansa. Mas kinakailangan. Kaso nga dumadagdag pa sa problema. 'Di ba, Alex Raquino? Raquino, dumadagdag lang sa problema. 'Di ba, Shiro Kansaki, pambansang nanay? Diba? Dapat, kesa dagdag, tanggalin na lang. Kesa nakakapagpabigat pa, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. Niya itong tugunan hindi lang ng dalawang pinakamataas na opisyal kundi maging ng mga mambabatas. Magdudurot lang din anya ito ng pagbabaha-bahagi at gambala sa Kongreso mula sa mga issue na mas kailangang pagtuunan ng pansin. Dapat din anyang naguugat ang pagsasagawa ng impeachment sa mga prinsipyo ng hustisya at pananagutan at hindi personal o hindi dapat ito partido. Wala naman partido wala naman partisan dyan no? Talagang yung mga kilos at mga iniimbestigahan kay BP Sara, hindi po nila masagot. Yung hindi po nila masagot, mga kababayan, hindi naman po yung problemang personal nila yun no? Problemang bayan po yun. Perang bayan po yun. Di ba?
na bawat isa ng mamamayang Pilipino may karapatan na marinig yung sagot ng ating Vice Presidente. Mga bossing, huwag kayong maingay kay Boss Mike Cervera. Nandiyan na. Sabi niya, live ba to? Huwag kayong maingay na live ba? Pero hindi, congratulates natin. No? Si Boss Mike Cervera, makaka-baby boy na po yan. Boss Mike, kailan ba manganganak? Anyway, mga bossing, ito po ang channel ni Boss Mike Cervera, mga kababayan. Ay baka naman kalimutan nyo pang pasyalan. No? Madami po yung nanonood dyan. Kanina, 4.8 viewers po yan, mga bossing. Oh. Nag-iiyakan po ang mga DDS dyan pag nandyan po sila sa channel ni Boss Mike Cervera. Pakipindot po ang like, pakipindot po ang subscribe doon sa channel ni Boss Mike Cervera. Oh. Boss Mike, ikaw, tanungin kita, ano pakiramdam mo dito? PBBM, Chis Escudero, tapos Martin Romualdez. Meron daw nag-meeting daw no? At sinasabi, yung pinagmitingan daw budget. Ikaw ba naniniwala ka kagaya ko na ang pinagmitingan o kasama sa meeting nila yung impeachment? Sagutin mo yan, Boss Mike, dyan sa comment section. Oh. Hindi na mababatas ang pagkakasundo sa pagitan ng dalawang leader para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Nananatili namang tikom sa pahayag ni PBBM ang iba pang mga senador. Yan. Tikom muna sila. Bigla na lang magugulat yung mga DDS. Ala, bakit ganun? Pumasa. Doon sa sa Senate. Kala natin hindi na hindi na mai-impeach si BP Sara. Pumasa doon sa Congress, pumasa din sa Senate. Anong nangyari? Magwawala na naman yung kaibigan ni Boss Mike Cervera?